tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Sa bintana na yan sa inyo. Water cannon, sign of guard. Busog na sa balita. Dito sa Balitangan. Mga kapuso, humina ngayon ang hanging habagat ayon sa Pag-asa. Kaya asahan ang bahagyang pagbuti ng lagay ng panahon sa mga lugar na ilang linggo nang inuulan. Bukas hanggang Sabado, inaasahang hihina ang habagat kasabay ng paghina ng bagyong Neneng. Bagaman mataas pa rin po ang tsansa ng ulan sa Ilocos Region, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Asahan din ang ulan sa ilang pangpanig ng Luzon, kabilang po ang Metro Manila kahit umaaraw na sa ilang bahagi ng Kamaynilaan. Pagsapit ng linggo hanggang sa mga susunod pang araw, posibleng maging aktibo muli ang habagat dahil sa pagpasok sa Philippine Area of Responsibility ng bagong bagyo at magpapaulan po ito ng husto sa malaking bahagi ng bansa. Ang nasabing bagyo, isa ng tropical storm at may international name na Saudel. Namataan niyan halos 3,000 kilometro silangan ng Eastern Visayas. Habang nasa Pacific Ocean, inaasahang lalakas pa ang nasabing bagyo bilang typhoon. Sa ngayon, bahagyang nahahatak pa ng bagyong Neneng ang habagat. Namataan po yan mahigit 400 kilometro hilaga ng Itbayat, Batanes. Isa pa rin itong tropical depression, taglay ang lakas ng hangin na hanggang 45 kilometers per hour. Sa mga susunod na oras, babaybayin ng bagyo ang eastern coast ng Taiwan at lalabas ito ng PAR. Sa pinakahuling update ng Pag-asa ngayong umaga, hindi na nito binabantayan ang bagyo na nasa West Philippine Sea. Dahil sa patuloy na masamang panahon, lubog pa rin sa baha ang ilang lugar sa Bulacan. Gaya sa Barangay Sapang Bayan sa Kalumpit na mahigit 1 linggo ng baha. Gumagamit na ang mga residente ng bangka para makalabas at makauwi sa kanilang tahanan. Maghapong babad sa tubig ang mga bangkero dahil abot dibdib hanggang leeg ang baha na pinaghalong ulan, high tide at tubig mula sa Bustos Dam. Taon-taon na rin daw itong problema sa barangay. Batay sa datos ng Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, mahigit 1,000 pamilya o mahigit 4,000 residente sa buong lalawigan ang inilikas sa evacuation centers. Binahari ng ilang lugar sa Metro Manila dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Sa Valenzuela, lubog sa tubig ang San Diego del Alcala Parish. Apektado po ang aktibidad doon dahil sa abot hitang baha. Baha rin po ang katabi nitong eskwelahan. Nawawala lamang daw ang baha kapag bumuti na ang lagay ng panahon at kapag nakayanan na ng pumps na bombahin ang tubig. Sa Quezon City, lubak naman ang tumambad sa ilang motorista dahil po sa mahigit 2 linggong pag-uulan. Naipon ang tubig sa isang bahagi ng elliptical road pagkatapos na pabugso-bugsong ulan. May mga lubak din po sa Timog Avenue malapit sa kanto ng Quezon Avenue. Nilagyan na muna yan ng plastic barrier. Ito pong mga lubak na yan para maiwasan ng mga sasakyan. Sa ibang balita, dahil daw sa selos, sugatan ang isang barker ng jeep sa Quezon City matapos siyang saksakin umano ng kanyang kaibigan. Balita hatid ni James Agustin. Dinala sa ospital ang 40 anyos sa lalaking barker ng jeep matapos saksakin umano ng kanyang kaibigan sa Barangay Commonwealth, Quezon City bandang alas 8 kagabi. Ang biktima nagpapagaling pa matapos magtamo ng saksak sa kaliwang braso. Sa follow-up operation ng pulisya sa Fairview, naaresto ang 39 anyos sa lalaking sospek. Base sa investigasyon, nakainuman dalawa na mangyari ang insidente. Pinuntahan siya noong ating sospek sa kanyang pinagbabarkeran at kakausapin sana. Dinala siya sa madilim na bahagi ng daan tapos inundayan na siya ng saksak. Nabawi ang kutsilyo na ginamit ng sospek. Ayon sa pulisya, selos ang lumalabas na motibo sa krimen. Ayon sa aming investigasyon ay itong biktima natin ay tinetext niya yung kursonada rin na babae nitong sospek natin. Bago sila nagkaroon ng insidente, ng pananaksak, ay pinalayas noong suspect natin yung biktima kasi iisa yung kanilang tinutuluyan. Itinanggi ng suspect na sinaksak niya ang biktima. Hindi ko po sinaksak yun. May hawak siyang kutsilyo, nandulas lang ho siya. Ganyan, nakahawak siya ng kutsilyo niya rito kasi nga tinuruan niya yung anak ko magnakaw, ngayon kukumprontahin ko siya.
Kaya siguro makipag-away ako sa kanya. Kaugnay naman sa nabanggit ng pulisya na motibo, Hindi totoo yun. maharap ang suspect sa reklamong frustrated murder. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Leptospirosis ang ikinamatay ng isang estudyanteng 17 anyo sa Navotas. Ayon sa kanyang mga magulang, nakaranas po siya ng mga sintomas ng sakit matapos makagat ng daga sa paa at maligo sa baha. Balitang hatid ni Gabriel Gonzalez. Nagluluksa ang mag-asawang Leilani at Alan Espinosa matapos masawi ang kanilang 17 anyos na anak na si Justin Espinosa, 4 na araw bago ang kanyang 18th birthday. Ang dahilan ng pagkamatay ni Justin, leptospirosis. Ayon kay Leilani, nakagat ng daga sa paa ang kanyang anak. Makalipas ang 2 linggo, naligo pa raw si Justin at mga kaibigan sa baha sa Navotas. Nakaranas daw ng mga sintomas ng leptospirosis si Justin, gaya ng mataas na lagnat at rashes. Tapos kinabukasan po yun, nilalagnat na po siya. Nangihina po yung katawan niya, dinala po namin siya sa Navotas Hospital. Yung doktor po na nakausap namin, tingin pa lang po, alam na nila na leptos po. Nabigla rin kami sa pangyayari sa kanya sa ngayon. Hindi namin akalain na abot sa ganun na sa sakit niya. 2 araw lang bumigay na siya. Sa datos ng Department of Health as of August 8, 3,440 ang naitalang leptospirosis cases. Unang linggo yan nang magsimulang umulan dahil sa nooy bagyong Maymay. Mas mababa raw ang datos na yan ng 35% sa naitalang cases sa parehong panahon noong 2025. Pero inaasahang tataas pa ang bilang na ito sa mga susunod na araw. With the frequent heavy rain and habagat at mga bagyo, tataas pang ating leptospirosis. Payo ng DOH, kung lumusong sa baha, magpakonsulta muna dahil hindi lahat ay pwedeng uminom ng doxycycline. Tiniyak naman ng kagawaran na operational at sapat ang supply sa kanilang mga pasilidad. Nakahanda ang 3.1 million capsules ng doxycycline sa central office ng DOH, pati sa 17 Centers for Health Development na sapat para sa pangangailangan ng mga ospital at LGU. Gabriel Gonzalez, nagbabalita para sa GMA News. Ano nga ba ang dapat gawin kung napalusong sa baha para makaiwas sa sakit tulad po ng leptospirosis? Una, ay hugasan agad ang bahagi ng katawan na nabasa ng baha gamit ang malinis na tubig at sabon. May sugat man o wala, importanteng magpatingin po kayo sa health center o ospital para maresetahan kung kailangan ng gamot kontra leptospirosis na prophylaxis o doxycycline. Paalala po ng Department of Health, hindi lahat ay pwedeng uminom ng antibiotic na yan. Kaya kailangan po talaga ng gabay ng doktor. Kung may sugat, mainam na takpan ang mga ito ng waterproof bandage bago pa man lumusong. Kung hindi rin ho ganun kataas naman ang baha, nire-rekomenda ang pagsusuot ng bota. Doon sa first 7 days ng na-expose ka, yung mga bacteria po, yung leptospira na bacteria, gumagalaw na siya sa loob ng dugo natin, di ba? So after that period, pwede na siyang mamalagi sa mga organs natin, no? So kaya pwedeng masira po yung bato natin, kidney, pwedeng masira yung atay, at pwede ring magka-infection sa ulo at sa spinal cord, no? Yung mga meningitis. Kaya mas mabuti na po uminom ng tabletas